Okay. Lahat ng charismatic community sa Rome, pakita natin na tayo buhay na buhay kay Kristo muling na buhay. Ready? Sing! Salamat sa Diyos, buhay na buhay. Mas mabilis daw, gumihirit pa. O, ready ha? Ready, pinakamabilis pa. Ako'y buhay, hindi patay, nakikinig. Ako'y buhay, hindi patay, nakikinig. Ako'y buhay, hindi patay, ako'y buhay, hindi patay, ako'y buhay, nakikinig. Ako'y buhay, hindi patay, nakikinig. Ako'y buhay, hindi patay, ako'y buhay, hindi patay, ako'y buhay, hindi patay, nakikinig. Very good! Sasabihin ko kay Father Ronald, pwede na po pumalit sa Pag-asa. ligwak tayo dyan. Guwak. Kumaharap na agad, no? Habang may buhay, may... Ano ba talaga? Problema? Pagsubok? May pagbangon? May pag-asa, no? Well, familiar po tayong lahat dun sa kasabihan na yon na habang may buhay, may pag-asa. No? Pero, paano po kapag ka nawalan na ng pag-asa? Patay na. Patay na. Paano kapag ka nawalan ng pag-asa? Ang ibinigay po na topic para sa akin sa huling talk natin ngayong gawain na ito ay pagbangon ng pag-asa sa marupok nating mundo. Nung ibinigay po sa akin yung talk, ang una pong pumasok sa isip ko, gaano ba karurupok ang mga charismatic communities ng Roma? No, talagang marupok, no? Napakalalim na Tagalog. Pero Marupok. akmang-akmang yung tema natin sa ating pagdiriwang ngayon. No? Pagbangon ng pag-asa. Sa gitna ng mundo na puno ng problema, ng pagsubok, napakarupok, tinuturuan tayo ng muling nabuhay na Panginoon kung papaano babangon ng may pag-asa. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo, paano kapag ka nawalan ng pag-asa, sagot ng isang sa gitna, patay na. Patay na. Napatay na. Well, kapag ka ang isang tao nawalan ng pag-asa, ang isa po sa mga imahe na pumapasok sa isip ko ay yung parang kandila na natutunaw, nauubos. Wala nang maibigay na liwanag. At marahil, ganun din, no, nasasabi na natin yan sa sarili natin kapag ka dumadaan din tayo dun sa mga marurupok na sandali na tila nawawalan tayo ng pag-asa. Kung minsan ang tanong natin, what's the point? May saysay pa ba yung lahat? Parang wala na. Ganun yung dating kapag kang isang tao nawalan ng pag-asa. Kaya kung magiging honest po tayo sa sarili natin, no? Alam naman po nating lahat na dumadaan tayo sa ganitong punto. Aminin man po natin o hindi, pero all of us, no? Nakakaranas po tayo ng tila nawawalan ng pag-asa. Yung tipo bang napagod ka na, no? O nasaktan ka na, kasi ikaw yung bigay ng bigay, ikaw yung gawa ng gawa, pero parang hindi naman nasusuklian. No? O kaya yung parang hindi naman umaayon sa buhay yung mga plano at mga pangarap na ginagawa ko at pinagsisikapan ko. So dumarating sa punto na ang tanong natin, what's the point? No? Bakit ba ako dumayo-dayo ng paghahanap buhay sa ibang bansa, sa Roma? Padala ko ng padala sa mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas, pero parang
nasasaid na ako, no? Napapagod na ako ng kakabigay, pero parang wala namang nababalik sa akin. Or tama pa ba itong ginagawa ko? May point pa ba itong ginagawa ko? Doon po nagsisimula yung tinatawag natin na pagiging marupok. Na para bang unti-unti, kagaya nga ng sabi ko, parang kandila na uupos. Para tayong unti-unti nadudurog. Ganyan yung mga taong marurupok. Madaling madurog. Kaya ganun din, sa karanasan po nating lahat na mga nangingibang bansa, nagsasapalaran, naghahanap buhay dito, dumadating sa punto sa buhay natin na parang dumadaan tayo sa mga daan na durog. Broken roads, ika nga. Broken roads. At yan ang isa sa mga realidad sa buhay po natin. Alam niyo, sabi nga, ang buhay ay parang isang paglalakbay. Yan ang gusto ko pagka mga charismatic yan, no? Kaya ninyo kasi agad sagutin kung ano yung sinasabi. Habang may buhay, may... Pero, pagsubok ba yan? No? Problema, pag-asa. No? Ang buhay parang... paglalakbay. Parang paglalakbay. At alam natin, kagaya ng mga daan, no? Hindi naman lahat ng daan maayos. May mga daan na kung minsan Lubak-lubak. lubak-lubak, no? May mga daan na liko-liko, bako-bako, kung minsan madilim, kung minsan pa nga dead end. Wala na palang lilikuan, hanggang doon na lang. Yun ang walang pag-asa. Kaya, yun din po yung tanong ko sa inyo ngayon. Nawawalan ng pag-asa. Kailan yung huling beses na naranasan mo sa buhay mo na parang dumadaan ka sa isang broken road? Marahil siguro ito yung karanasan na labigo ka sa isang pangarap o nasaktan ka sa isang relasyon o nakikitagpo sa atin. Una po, the reason Jesus walks with us. Sabihin nga ninyo yon. Parang hindi kayo sabay-sabay at mahina yung dating ng inyong sagot. Ulit. The reason Jesus walks with us. The reason Jesus walks with us. No? Kagaya ng dalawang alagad, habang naglalakad sila palayo ng palayo, lumapit at nakilakbay sa kanila si Jesus. No? Although sabi nga, hindi nila siya nakilala. No? Kasi yung nakikilakbay sa kanila is already a glorified body. No? Kaya siguro, yun yung medyo pagka ikaw nararanasan mo yung walang-wala, durog na durog, upos na upos, para bang foggy yung isip, na para bang ang daming cloudy yung mga karanasan mo. Kaya siguro kahit yun ang taong kaharap mo, hindi mo pa namamala, hindi mo pa kilala. No? May mga ganyan po karanasan. Ako, namatayan ako ng tatay eh. No? Nung nagka-COVID, namatay pong daddy ko. Ang mami ko, devastated. Lahat naman kami sa pamilya, devastated. No? Pero a year, 2 years after, pag pinag-uusapan po namin yung paano namin na iburol, paano na ilibing ang daddy ko, no? At sino yung mga taong dumating para makiramay, ang mami ko, blanco. Sabi niya, talaga ba? Dumating ba si ganito? Yung parang hindi niya, kasi nga, ganun yung karanasan ng mga taong sobrang devastated at gumuho lahat sa buhay. Na parang kahit na andyan dyan na sa harapan mo, hindi pa nare-recognize, hindi pa nakikilala. Yun yung naging karanasan ng dalawang alagad. No? Pero ang kainaman, si Jesus mismo ang nakikilakbay. Jesus walks with us. Hindi ba ganyan po, ilang beses nang nangyayari sa buhay natin, sinasabi natin, Lord, nasaan ka ba talaga? No? Bakit ako dumadaan sa ganitong karanasan sa buhay ko? Nasaan ka ba? Magparamdam ka nga kung talagang totoo ka. No? Pero, hindi natin namamalayan, kasama talaga natin ang Panginoon sa buong panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen.
kahit na sa mga karanasan na para bang litong-lito tayo, hindi na alam ang gagawin, no? Ang Panginoon nakikipaglakbay sa atin. He is Emmanuel, the God who is with us. Kaya sa pag-iyak ninyo, sa pagkalito ninyo, sa pag-iisa ninyo, pinatutunayan sa atin, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Amen? Ikalawa, the reason Jesus stays with us. Stays with us. Ulit, sabay-sawa. The reason Jesus stays with us. No? The reason Jesus stays with us. Sinasamahan tayo. Nananatili sa atin sa paghahati-hati ng tinapay. The Eucharist. Hindi ba sa tuwing tayo nagdiriwang ng misa linggo-linggo, ganyan nananatili sa atin ang Panginoon. Nagbabahagi ng kanyang salita in the liturgy of the Word at sa paghahati-hati ng tinapay in the liturgy of the Eucharist. There, we meet the Lord. It is the Lord. Amen? Sa mga karanasan sa buhay natin na masasabi natin, nanatili ang Panginoon. When I say taimtim na nanalangin, yun talaga yung naglalaan ng oras para manalangin. Kaso po, yung iba sa atin, paano ba manalangin? Paano ba magdasal? No? Yung 10 minutes, 15 minutes na nga lang sana kada araw na ilalaan para magdasal, ang una pa ninyo naiisip, naku, teka muna, may nag-text yata o meron yata sa Facebook. Cellphone agad ang hawak. Pansinin ninyo yan, lahat tayo guilty dyan eh. Pagising sa umaga, sino ang nag-aantanda talaga ng krus dito? Talaga lang ha? O pagising sa umaga, ang unang dinadampot, cellphone. Sabi sa akin nung nag-justify pa, no? Sabi sa akin nung binigyan ko ng recollection na isang community, sabi nila, Father, kasi nag-a-alarm. Kaya pag unang gising, cellphone agad kasi nag-a-alarm daw. Pero marami sa atin ganyan. Nung paggising, pagmulat ng mata, sa halip na mag-antanda ng krus at magdasal, cellphone muna ang dadamputin. Pero ang Panginoon makakatagpo lang natin sa taimtim na pananalangin. Sa pagdiriwang ng banal na misa. Kaya mahalaga yung Sunday Eucharist. Huwag sana nating ipagpapaliban yung linggo na tayo makakatagpo ng Panginoon. No? At saan pa natin makakatagpo? Saan pa nanatili sa atin ng Panginoon higit sa lahat? Sa mga tao na nagmamahal sa atin. Sa mga tao na nakakatagpo natin. Tingnan nga ninyo yung katabi ninyo. Mukha bang ang Panginoon yan? Ha? Mukha bang ang Panginoon yan? O para ulit sa mga inaantok, ang Panginoon po talaga yan. Sinusundo na kayo. Jesus stays with us. Hayaan natin manatili sa atin ng Panginoon. At pangatlo, the reason Jesus brings us back to life. Sabihin niya, ulit ninyo yon. Jesus brings us alive. Yung dalawang alagad patong Emmaus, nang makatagpo na nila si Jesus sa dulo, ng paghati-hatiin na nila yung tinapay, no? Doon nila nakilala ang Panginoon niyon. No? Nakita nila, nabuksan yung kanilang paningin, nabuksan yung kanilang isip at kalooban. No? Hindi na sila nanatili sa lungkot. Nawala at napawi yung kanilang mga takot. No? Yung gumuho nilang pag-asa, naglagablab na ulit. No? Kaya nga, anong sabi sa atin sa gospel na yon, sa kwento na yon? Were not our hearts burning? Hindi ba parang naglalagablab at nagiinit yung ating puso habang nakikipagkwentuhan tayo sa Kanya sa daan, habang pinaghahati-hati niya yung tinapay? And when Jesus suddenly disappeared, nanumbalik yung buhay. Nanumbalik yung apoy na tila malamlam at papatay-patay. Kaya kahit na nasa malayo silang Emmaus, anong sabi ng dalawang alagad? Babalik tayo sa Jerusalem. Magtatakbo tayo pabalik, ibabalita natin sa iba pang mga alagad, nakatagpo natin, nakasama natin, na natili sa atin
ang muling nabuhay na Panginoon. Amen. Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, ang lakas niyang taglay. Siya'y muli sa kanyang inuwan, siya'y muli magkakakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salilang pagpatila. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, purihin sa langit, purihin sa langit, ang lakas niyang taglay ang Panginoon. Purihin natin si Jesucristo na matagumpay na bumangon mula sa kamatayan, ang kanyang pagpapala at Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro. sa anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may bunga na lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangako magsikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan, at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, na pinanak ni Santa Maria Virgen, pinako sa krus na matay ni libing, muling nabuhay at agnuklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y mga pangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging may pagmamalaking anak ng Diyos Ama
at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang tanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay na namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Una ng pagmamahal ng Diyos na mga pangyayang Ama ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan noong tayo muling sinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayo mamalaging tapat sa ating pangako, Panginoong sa Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako mayroon dito. Mukha. Tumama. Nagbibigay ng mga biyaya nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Sa pangunguna ng ating Mass Presider, Reverend Father Christian Hodgson, Apostol. Reverend Father Carlo del Rosario, Mga gwapo. Reverend Father Amiel Aquino Alvarez, at ganoon din po sa ating mga lector